Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At muli ay samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para po maglingkod sa Kanya. Para po sa mga kababayan nating nakasubaybay ngayong araw, welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At kilalanin na po natin ang makakasama natin ngayon. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Nakita niya ang malaking suliranin sa lipunan na nag-uugat sa karaniwang problema ng pamilya, ang kawalan ng pagpapahalaga sa kasal o pag-aasawa. Bilang isang abogado, nakatawag ng pansin kay kapatid na Raymond Alice ang napakataas na pagkilala ng Iglesia ni Cristo sa kasagraduhan ng kasal na siyang simulain ng isang matatag na pamilya. Papaano nito nabago ang kanyang buhay upang lalong maging malapit sa Panginoon? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid mula sa lokal ng Bagbagin, Distrito Eklesyastiko ng Camanava, at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ngayon ay isa po sa mga Pangulong Diakono sa lokal ng Bagbagin, Distrito ng Camanava. Siya rin po ang Pangulong Buklod sa kanilang distrito at siya po ay isang abogado. I-welcome na po natin si kapatid na Raymond Alice. Magandang araw po, kapatid na Raymond. Magandang araw po sa inyo. Isa pong karangalan po ang maimbitahan po sa inyong programa. Maraming salamat din naman po sa pagpapaunlak. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta rin po ang inyong pamilya? Nasa mabuti rin po sila. Kasama ko po sila sa mga paglilingkod. May bahay ko na si Joanne. Ang aking mga anak na sila Jared at George. Sige po, baka meron po kayong gustong batiin. Kasama na rin po ang inyong pamilya. Go ahead po. Pinabati ko po ang aking may bahay, Joanne, ang aking mga anak, sina Raj at Jared. Binabati ko rin po ang mga kapatid sa distrito ng Camanava, lalong-lalo na po ang mga may tungkulin sa kapisan ng Buklod. Binabati ko rin po ang aming destinado, ang kapatid na Crispin Sisit, ang isa sa mga ministro sa aming distrito, ang kapatid na Jerry Ricamata, at ang aming pong tagapangasiwa, ang kapatid na Bedan Ubaldo. Kapatid na Raymond, nabanggit nga po sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay isang abogado. Meron din kayong sariling law firm or legal firm. Yung po bang pagiging abogado talagang pinangarap ninyo? Yan po ba ang gusto ninyong gawin? Buhat pa nung una? Sa aking paglaki, mula po ng bata, hindi ko po talaga naging pangarap maging abogado. Dahil po, ang nalalaman ko pag sabi daw po nila, pagiging abogado, magastos. Apo. Dahil wala po kaming kakayahan, hindi ko po siya isa sa mga pinangarap nung bata pa po ako. Kayo po lumaki sa payak, simpleng pamilya, pamumuhay. Apo, kami po ay lumaki po sa Tondo, sa isang informal settlers po. So noon, wala pa sa linya ninyo, wala pa sa isip po ninyo yung ganyang profesyon? Opo, dahil ang pagkakaalam ko po, ang isang pagiging abogado ay mahal. Ang kanyang tuition fee. Kaya hindi ko naisip man lang na mag-aaral ba ako ng abogado pag laki ko. Paano po kayo napunta sa larangang yan? Graduate po ako sa mga public schools hanggang sa nag-college po ako. Pagkatapos ko po mag-aaral ng kolehiyo, ay ako po ay pumasok sa judiciary bilang empleyado. Particularly bilang stenographer. So mula po sa pagiging stenographer, paano po kayo nagkaroon ng desire o ng pagnanais na kayo makapagpatuloy pa hanggang sa maging abogado? Nakita ko po na bilang stenographer, wala pong opportunity. Hindi ka po mapopromote o makakakuha ng mas mataas na posisyon kapag stenographer ka lang. Kaya naisip ko po, nung panahon na yon, ako po ay mag-aral ng abogasya. Sa panahon na yon, dahil po ako po ay naghanap buhay na,
nag-working student po ako. Sa umaga po, tatrabaho po ako bilang stenographer. At nag-aaral po sa gabi mula Lunes hanggang Sabado po. Bilang isang abogado, kapatid na Raymond, ito, general question po, ano ba ang dapat na maunawaan ng mga kababayan natin tungkol sa batas? Lalo ngayon, maraming issue na kinakaharap ang ating bayan, no? Bilang isang individual, dapat po alam mo po yung human rights. Ibig sabihin po, human rights, merong limitasyon at merong freedom. Dapat sinusunod po natin kung ano yung mga limitasyon at ano yung pwede naman nating sa tawag na freedom bilang isang individual. So, kumbaga nababakuran po yung kagustuhan ng isang tao, yung pwede niyang gawin, nung tinatawag na batas. Apo, tama po. Sa atin po, sa Pilipinas, ano yung, kumbaga, pinakabatas na pinagsasaligan na kung ano yung pwede nating gawin, ano yung hindi dapat, ano yung sobra na, ano yung limitasyon. Sa kasalukuyan po yung tinatawag na Bill of Rights, particularly po yung tinatawag nila na Article 3 ng ating Constitution, kung saan po binabanggit po lahat ng karapatan ng isang individual, lalo na po bilang Pilipino. So nakapaloob po dun sa tinatawag na Bill Constitution, of Rights. no? Constitution, tama po. Doon sa tinatawag na saligang batas. Apo. Maraming salamat po, kapatid na Raymond. Ayan, mga kababayan, no, ilan lang po yan sa basic na knowledge tungkol sa batas. Kayo po hindi namang ipinanganak na Iglesia ni Cristo. Hindi po. Ano po ang kinagisnan ninyong relihiyon? Gaya po ng karamihan, Katoliko po. Ang kinagisnan ko pong relihiyon. Sa gabay po ng aming mga magulang, tinuturuan po nila kami magsimba, magdasal, makilahok sa mga gawain nila katulad po ng piyesta. Isa rin po ako sa nakikiisa noong mga panahon na yan. At kapag may mga problema sa buhay, kami rin po ay nagdarasal. Nung panahon po nang ako po ay magbabar na, talaga pong yung pagsisikap ko na maliban sa pag-aaral, ako po ay nagsisimba. Bago ako mag-exam at pagkatapos mag-exam, talaga nagdarasal po ako. Paano po nabago na mula sa pagiging isang Katoliko, nakilala ninyo ang Iglesia ni Cristo? Noon po ba, bago kayo maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, meron na kayong ideya, impression sa Iglesia ni Cristo? Sa negative side po, ang una ko pong pakiramdam, parang nagkakaroon ng dictatorial. Kumbaga yung pasya, pag nagpasya yung pinaka-leader, dapat susundin ng mga sakop po niya. Yun po yung nakita ko po at naririnig ko po ng mga panahon na yun. Ano naman ang napatunayan ninyo nung kayo ay Iglesia ni Cristo na? Nalaman ko po na ang sinasabi po nila na diktatorya sa loob ng iglesia ay wala pong katotohanan. Dahil po ang pagkakaisa ay aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng mga Iglesia ni Cristo, lalo na po nakasaad sa Biblia. Para po magkaisa, kailangan po ng magpapasya. Ayan po ang ating namamahala na unang-una pong kinukonsider po nila ay ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. At isa pa po ay kung ano ang makakabubuti sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. At yung pong pagpapasakop, kapatid na Raymond, yung pong pagsunod sa pamamahala na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo, yun po ay aral din ng ating Panginoong Diyos na dapat din tuparin o sundin ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga hinirang. Kaya kung nakikita man po ng mga hindi kabilang o hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na tayo nagkakaisa, at sa pagkakaisa po natin, ang sinusunod natin ay ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo, pagsunod po natin yon sa utos o kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Paano po kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang pinakaunang bagay po na nalaman ko po, isa sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, yung sagrado po ng pagkakasal. Dahil nga po, gaya po na nabanggit ko po kanina, kami po ay lumaki sa isang informal settlers. Nakita ko po yung aming mga kapitbahay po doon na ang pag-aasawa ay parang simpleng lang po. Kumbaga nagsama, kung gusto maghiwalay, maghihiwalay. Kaya po, nung nalaman ko po na sa iglesia na sagrado po ito, yun po isa sa mga, kumbaga napabilib po ako. Nakatawag ng pansin po sa inyo. At baka ang iba pa nga po sa nababanggit ninyo, maring nagsasama, hindi naman na po ikinakasal. Kaya kung maghiwalay, ganun-ganun na lang.
para po sa kabatiran ng mga kababayan natin nakikinig, sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi po pinahihintulutan yung mga kapatid natin na magsama ng hindi naman ikinasal. No po? At tama kayo, talagang napakataas po ng ating pagkakilala sa kasagraduhan ng pagkakasal o ng kasal. Ano po ang nakita ninyo doon sa binabanggit ninyong pagkakasal sa loob ng Iglesia ni Cristo? Bakit yun ang nakatawag ng pansin sa inyo? Kasi po, sa mag-asawa, kung hindi ka po Iglesia ni Cristo, kapag dumating yung panahon na naghihirap, yung pag-aawayan, ang nagiging solusyon po agad nila ay maghiwalay. Nakita ko po ang naging resulta ng paghihiwalay ng mga magulang. Minsan, lalo na po sa mga bahagi ng mga anak, pagkatapos po maghiwalay yung magulang, yung mga anak napapariwara, na papasok sa mga illegal drugs o mga sugal, napapabayaan po. Kaya po, hindi po maganda sa isang pamilya o mag-asawa na maghihiwalay po. Sa pamilya pa lang may masama na pong epekto, no? Opo. At kapag ka marami ang nagkagayon, komunidad Opo. ang apektado at yun po ang nakita ninyo doon sa lugar na kinalakihan po Opo. ninyo. Ano po ang naunawaan po ninyo tungkol sa aral na yan sa loob ng Iglesia ni Cristo, yun sa binabanggit ninyong kasagraduhan ng kasal? Na sa pag-asawa, kung darating sa mga pagkakataon na maraming pagsubok, lalo na po mag-aaway na po yung mag-asawa, hindi po ang solusyon ay paghihiwalay. Ang solusyon po dyan ay mag-usap, mag-asawa. Kung hindi po kaya lutasin ng mag-asawa, humingi po ng tulong sa mga ministro na siya pong maggagabay po sa mag-asawa. At ang itinuturo po sa atin ng pamamahala sa panahon na mahirap nga ang pagdadala ng buhay, may bumabangon na problema sa pamilya, lalo na sa panig ng mag-asawa, yung pananalangin. Opo. Yung paghingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. At tama po kayo, hindi po kailanman solusyon yung paghihiwalay, kundi pag-usapang mabuti. Opo. Makarating yung mag-asawa sa punto na magkasundo sila at maitama kung ano man yung mga naging pagkakamali, ano man po yung mga naging pagkukulang. Kaya kung dumating man po yung panahon, na itadhana ng batas natin dito sa bansa na pinapayagan sa mag-asawa ang maghiwalay o ang diborsyo, tayo pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maninindigan po tayo sa aral ng ating Panginoong Diyos na hindi po dapat naghihiwalay ang mag-asawa. Anong aral naman po ang nakatawag ng pansin sa inyo kung ang pag-uusapan ay kaligtasan? Naunawaan ko po na may katwiran din ang Diyos ukol sa pagliligtas, na kapag ang tao ang siyang nagkasala, siya rin ang parurusahan. Kung tayo, kapag tayo yung nagkasala, hindi natin may liligtas ang ating sarili. Kaya kailangan po natin ng tagapagligtas. Yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang katawan, na siyang iglesia, na siyang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Ang binabanggit po ninyo, yung katwiran ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas. At ang nasa Biblia po na itinuturong magliligtas sa tao ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ililigtas po ng ating Panginoong Jesucristo, yung napabilang po doon sa kanyang sariling katawan. Ang katawan po na tinutukoy ay ang iglesia. Ang iglesia po na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iglesia ni Cristo. Yung iba iniisip nila na pagka daw nakinig sa iglesia ni Cristo, pagka daw umanib sa iglesia ni Cristo, hindi nag-iisip. O kaya may sinasabi sila na bine-brainwash daw ang mga umaanib sa iglesia ni Cristo. Kayo mismo, abogado na kayo nang kayo ay magsimulang magsuri sa mga aral ng ating Panginoong Diyos sa loob ng iglesia ni Cristo. Totoo po ba yun? Wala pong katotohanan yun. Kaya nga po ako umanib sa iglesia ni Cristo dahil ginamit ko ang aking isip. Sinuri ko ang Biblia, nakinig sa mga aral ng Diyos, kaya po, tinanggap ko yung mga aral na itinuturo sa loob ng iglesia ni Cristo. Kaya po, kapatid na Raymond, doon sa mga kababayan po natin, na baka yun ang iniisip nila. Kaya ayaw nilang paunlakan ang mga paanyaya ng ating mga kapatid na makinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, inaanyayahan po namin kayo, bigyan ninyo ng pagkakataon.
ang mga kapatid natin na makapag-aral po kayo ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kayo po mismo makapagpapatunay. Ang babasahin po sa kanila, kapatid na rin, kung ano naman po yung nakasulat sa Biblia. Kailan po kayo nabautismuhan? September 28, 2013 po. Nung bago kayo mabautismuhan, ano po ang nasa damdamin ninyo? Ano po ang nararamdaman ninyo? Siyempre, kabado po. Kinakabahan po ako na, lalo na po pag Iglesia ni Cristo na ako, kung masusunod ko yung mga aral ng ating Panginoon Diyos. Kumusta naman po nung kayo mabautismuhan? Sa awa ng Diyos po, sa gabay po ng mga kapatid, ng mga ministro, at sa mga sinasagawang mga paglilingkod, na susunod naman po natin yung mga aral ng Diyos. Naging madali po ba yung pagpasok, yung pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo? Ay, hindi po. Gaya po ng ibang mga kapatid natin na umanib sa iglesia, dumaan din po kami sa maraming pagsubok at lalo na sa mga pag-uusig. Paano po ninyo nalagpasan yun? Patuloy lang po yung aking paglilingkod, nakikinig ng mga aral ng Diyos, bagamat may mga pag-uusig, nalagpasan ko rin po. Maraming salamat po, kapatid na Raymond, pero bitinin lang natin sandali sapagkat mayroon pa tayong ilang pang bagay na pag-uusapan. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Raymond Alice mula po sa lokal ng Bagbagin, distrito ng Kamanava. Si kapatid na Raymond po na isang abogado natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil na rin po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang ilan po sa mga nakatawag ng pansin sa kanya ay ang napakataas na pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa kasagraduhan ng kasal o ng pag-aasawa. Gayon din po, nakita niya ang ukol sa pagkakaisa na isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo at kung papaanong ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nag-iibigan bilang magkakapatid sa Iglesia. At naunawaan din po ng ating kapatid kung papaano po na mayroong batas na umiiral dito po sa ating bansa bilang isang abogado, meron din naman pong katwiran o batas ang ating Panginoong Diyos na dapat matupad. Aral ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kung papaano ang tao magtatamo ng kaligtasan. At yun nga po ay ang pangangailangan na ang tao ay umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sapagkat pinatutunayan po ng Biblia na ang ililigtas po ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinubos po ng mahalaga niyang dugo, ay ang napabilang sa kanyang kawan o katawan. Katawan po ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia at yan po ay ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Raymond, mula nga po sa mga pinagdaanan ninyo, kayo rin ang nagsabi, di naging madali. May mga pag-uusig din kayong hinarap bago kayo naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Nung hindi pa po ako Iglesia ni Cristo, dumaan din po ako sa mga bisyo. Pag niyaya ng mga kabarkada, madali pong mayaya, lalo na po sa mga maling gawain. Nung naging Iglesia na Cristo na po ako, bagamat may mga pagkukulang pa rin akong nagagawa, dahil nga po sa aral, at sa panahon na nakikinig po ako sa panahon ng pagsamba, saka yung mga paalala na tayo bilang Iglesia ni Cristo, dapat lagi tayo nagbabagong buhay at iwasan yung mga kasalanan at mga pagkakamali. Napakalaking tulong po sa akin. Palibasa kasi, kapatid na Raymond, tinuturo po sa atin, lalo na sa panahon ng pagsamba, kung ano yung dapat nating gawin. Po? Mula po sa pinakasimpleng bagay, halimbawa pagkain. Po. Sa ginagawang paghahanap buhay, pag-aaral ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lahat po nakabatay sa kung ano yung kalooban o utos ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi po tayo po pwedeng gumawa ng illegal sapagkat hindi lang batas ng tao ang malalabag natin. Malalabag din po natin ang batas ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit po ninyo yung ukol sa kasagraduhan ng kasal, pagpapamilya,
yung nakita po ninyong hindi mabuting epekto ng hindi nagagabayan ng aral ng ating Panginoong Diyos. Kayo, Iglesia ni Cristo, pamilyado rin po. Paano niyo po pinakinabangan ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo? Malaki pong naitulong sa akin, personally, yung mga aral na tinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon po, naitataguyod ko po yung aking hanap buhay, ang aking pamilya, yung aking dalawang anak. Lalong-lalo na po, lahat po kami sa pamilya po namin may mga tungkulin din po. At natutuwa po ako, lalo na po sa dalawa po naming anak, na kahit po mga bata pa po sila, ano po sila sa pagtupad ng tungkulin, may dedication po sila. Tuwan-tuwa po kami bilang magulang na yung mga bata, naturuan po namin sila sa mabuting asal. Napakasarap po sa pakiramdam ng magulang na nakikita nating lumalaki ang mga anak na may banal na takot sa Diyos. Kasi ang isang bata po, kapag katakot lang halimbawa sa magulang, pagka hindi na po nakikita ng magulang, po pwedeng masabing makagawa na ng mali, makagawa na po ng labag. Pero kapag ka ang isang bata, lumaking may banal na takot sa ating Panginoong Diyos, lumaking masunurin, lumaking mabuti, kahit po dumating yung panahon na malayo sa magulang, panatag po kalooban natin. Alam natin, kagaya ng sinabi ninyo at nakita ninyo sa iba, hindi mapapariwara. Kundi mapapabuti dahil ang gagawin niya kung ano yung mabuti. Ang gagawin niya kung ano yung tama dahil alam niya mayroong Diyos na nagbabantay, mayroong Diyos na nakakakita sa anumang ginagawa natin. Kapatid na Raymond, nakita po ninyo yung pagkakaiba mula sa dati ninyong relihiyon, sa kinagisnan ninyong pananampalataya, ngayon kayo ay nasa loob na ng Iglesia ni Cristo. Ano po yung gusto ninyo sabihin sa mga kababayan natin? Bakit ganun na lang po yung pagsisikap natin? Na anyayahan sila na makinig din. Anyayahan sila na bigyan ng pagkakataon ng Iglesia ni Cristo na maibahagi natin sa kanila yung ating pananampalataya. Yung atin pong sinasampalataya ng aral na mula sa ating Panginoon Diyos. Sa amin pong mga kababayan, unang-una na po sa aking mamahal sa buhay, inanyayahan po namin kayo na sana po bigyan niyo po ng pagkakataon ang mga kapatid na kapag inanyayahan po kayo na makinig sa mga salita ng Diyos. Magsuri po muna kayo, saka po kayo magdesisyon. Nakita ko po na kapag nasusunod po natin yung mga aral ng Diyos, kapag patuloy po tayo nagbabagong buhay, yung biyaya at mga pagpapala galing sa Diyos ay ating pong natatanggap, gaya po ng aming sambahayan. Hindi lang po ng biyaya na habang tayo nandito sa mundong ito, higit sa lahat po, ang pangakong kaligtasan. Maraming salamat po, kapatid na Raymond. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Raymond Alice mula po sa lokal ng Bagbagin, distrito ng Kamanava. Narinig naman po natin sa pakikipanayam natin kay kapatid na Raymond na napakalaki po ng bentaha ng pagsunod sa mga aral o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nakita po natin na sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos ay nagdudulot po ng mabuti, hindi lamang po sa buhay at pamumuhay ng ating mga kapatid kung paano umunlad sila sa kanilang kabuhayan, kundi nakikita din nilang lumalaking mabuting bata, yung kanilang mga anak, lumalaki po na mabuting Kristiyano o Iglesia ni Cristo, lumalaking mabuting mamamayan sa bansang ito. At higit po sa lahat, ang natitiyak po ng sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, sumusunod po sa aral ng ating Panginoong Diyos ay yung pagtatamo ng kaligtasan. Sana po ang istorya po ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay, binabati at pinasasalamatan lang po natin ang SEBSI President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag po ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Muli po ay lagi po ninyong subaybayan ang ating programa, ang Pagtawag, A Convert Story,
tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.